Shot puno ba tayo? Whoops! Wag shot puno. Hanggang dyan lang. Hi guys! For today's video, gagawa naman tayo ng banana ramen ni Mang Toots. Dahil nga kasi si hubby masyadong nag-crave dito sa banana rama, kaya sabi niya nga, gawan ko naman siya ng banana rama. At syempre, i-share natin sa inyo to sa mga hindi pa po nakakaalam ng recipe na to. Kasi po ito, sikat na sikat po itong recipe na to ni Mang Toots dito sa Sampaloc, Manila, no? Kasi lalo na sa mga estudyante doon, no? Along University Belt, talagang kilala to ng mga kabataan doon. So anyway, mag-umpisa na tayo. At ito yung wrapper, bali 2 anday yung binili ni hubby, bali 20 pieces. Tapos hinati ko sa gitna kasi ang kailangan naman natin dito, maliliit lang na wrapper. Tapos yung saging, bali, 1 piraso hinati ko sa 4. Tapos ito yung magsisilbing pinakapandikit natin. Bali, cornstarch lang to na nilagyan ko ng water para pag naggawa tayo ng lumpia, hindi bubuka. So, umpisa na natin. Ito yung pinakagusto kong part yung magbabalot ng kahit anong lumpia, anong klase ng niluluto na may wrapper. Pinakagusto ko talaga to. Parang master ko tong pagbabalot ng lumpia, no? So, ganyan lang naman guys yung pagbabalot. Mas maganda kasi kung yung talagang mahigpit yung pagkakabalot. Pag banana rama yung gagawin mo, hindi kailangan na makapal yung wrapper kasi nga yung saging natin masyado nang maliit. Pag ginamitan mo pa ng makapal na wrapper, wala ka nang makakain kung hindi wrapper. Alam mo yung pag kinagat mo, puro wrapper na, so pangit naman yun. Kaya kailangan talaga, dahil maliit lang yung saging na ilalagay natin dito, kaya kailangan yung wrapper mo, sakto lang din doon sa saging. So, ito yung maganda pag gagamitan mo talaga ng pinaka-piece or yung parang pandikit para nas neat, nas malinis yung pagkakabalot mo ng yung mini turon. So, nakita niyo naman kung paano ako magbalot, di ba? Ang ganda. Tsaka yung size niya, halos uniform yung size nung ating ginawang turon. So, anyway, ito na yung kailangan natin, yung butter. Tapos, yung dark rum, ito yung kaninang binuksan natin. Tapos, brown sugar. Pagkatapos, meron tayo ditong pineapple juice. And then, syempre, meron tayong cinnamon powder. At yung banana essence. At syempre, meron tayong sesame seed. At yung pinakalas, syempre kailangan natin ng cooking oil para sa pagpiprito ng ating turon. Syempre, importante talaga pag ganito magluluto ka, guys, nandiyan na lahat nakaprepare na para wala kang makakalimutan. So anyway, magpapainit lang tayo ng mantika, hindi naman sobrang init, yung sakto lang. Kasi pag sobrang init, ang tendency, madali namang masunog. Yung sakto lang talaga yung init ng mantika natin, syempre. Huwag nyo rin naman ilalagay ng hindi pa mainit yung mantika kasi ang nangyayari nun, sisip-sipin lang nung turon yung mantika. Kaya yung iba talaga nangyayari parang masyadong mamantika. Kaya importante rin yung pag magluluto ka ng kahit ano naman basta yung mainit na yung mantika. So, ganito yung kailangan natin pagkakaprito ng ating mini turon. Yung sakto lang, yung golden brown. Huwag nyo rin susunugin kasi pag nasunog yan, syempre mapait. Kaya maganda niya yung sakto lang. Yung makikita nyo rin naman yung itsura. Pag golden brown na, okay na yan. Tapos, syempre kailangan lalagyan natin sa strainer para bumaba lahat yung mantika, tumulo lahat yung mantika. So, anyway, second batch na tong ipiprito natin. Nakikitan talaga ako dito sa banana rama kasi nga ang liliit lang nila. Alam mo yung size ng ng lumpiang Shanghai? Ganun lang yung size ng lumpiang Shanghai. Parang ganito sa banana rama. Madali lang ma-fry to kasi maliliit lang kaya saglit lang. Wag nyong iiwanan kasi saglit lang yan talaga. Luto na kagad. Bali, nagawa ko dito is 40 pieces. Medyo marami, no? Parang ang dami tignan. Kaya lang kasi maliliit lang. Kaya hindi natin alam kung mabibitin ba sila. So anyway, eto na lahat yung ating kailangan. At magsisimula na tayo sa gagawin natin pinaka-sauce. So meron tayo ditong butter. Ang gagawin ko lang dito, syempre, imimelt lang natin yung butter. Antayin lang natin matunaw. Bali, yung apoy natin dito lohit lang. Then after that, lagay na natin yung pineapple juice. Sunod-sunod na yan. Then lalagay na natin yung cinnamon powder.
making sure na matunaw natin lahat yung cinnamon powder para walang buo-buo. And then lalagyan natin ng banana essence. Pagkatapos isunod na rin natin yung dark rum. At pagkatapos yan, lagyan na rin natin yung brown sugar. And then, ito na gagawin na natin dito, guys. Hahaluin na natin ng hahaluin, no? Haluin natin na maigi. So, hanggang sa matunaw yung sugar, basta paalala lang po yung ating apoy, low heat lang. Kasi para syempre hindi masunog yung ating ginagawang pinaka-sauce or pinaka-glaze. So, ganyan lang ang gagawin natin. Alalay lang po sa paghahalo, wag mo nang iiwanan kasi baka mapabayaan mo masunog. At saka pag mamasdan mo habang tumatagal, palabot na ng palapot yung ating pinaka-sauce na ginagawa. Pag nakuha na natin yung saktong lapot ng ating ginagawa, ilalagay na natin itong si turon. Itong si mini turon. So, ilalagay na natin yan. Tapos, ang gagawin natin, hahaluin natin ang hahaluin hanggang sa kumakapit na yung pinaka-sauce niya dito sa turon. Kaya dapat kailangan dalawa yung santok mo para may pangtulong. So, ganyan ang gagawin mo. Tapos, lalagyan natin syempre ng sesame seed. Mas marami, mas masarap. Kaya habang hinahalo ko yan, unti-unting makikita nyo guys, na unti-unting kumakapit na yung pinakaso sa turon at mapapansin nyo, di ba, parang nagda-dry na. So, ang gusto talaga natin, kumapit ng gusto sa kanya yung pinaka-sauce niya. Siyempre, dinagdagan pa natin ng maraming sesame seed kasi nga, the more na marami, mas masarap talaga. Isa lang din paalala, wag nyo rin naman super ida-dry. Kasi ang mangyayari niya, pag nasobrahan naman ng luto, magiging candy na yung coating dito sa ating turon, no? Sa ating banana rama, magiging itsurang candy na. So, eto na to guys, ipil-plating natin. So, anyway, bago tayo magtapos, no? Magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. At syempre, kung bago ka sa aking channel, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At kung hindi pa po kayo nakatikim ng ganito, itry nyo pong gumawa, promise, masasarapan po kayo kasi sa kakaibang lasa niya dahil nga po merong dark rum, kaya po nga tinawag tong banana rama. Banana rama kasi nga dahil po dun sa rum na inilagay natin. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye!